I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the sun's... Yo, what's up mga kamoto? Bali, it's Saturday at syempre may rides ulit tayo ngayong araw para ma-break in na natin tong ating Easy Ride 175 ADB ni Motorstar. So, ang pupunta natin ngayon ay ang Taal Basilica Church sa Taal, Batangas. So, yon sa nag-recommend nga po pala sa akin na magpagas daw ako sa Petron. I-try ko daw sa Petron magpagas para mas matipid daw, mas tumaas yung kilometer per liter ng Easy Ride 175 ko. Bali, ito ang nakakarga pa ngayon sa aking gasolina ay yung unleaded ng Uno fuel. Inuubos ko siya ngayon muna mga kamoto para makapagpagas tayo sa Petron, at yun para masubukan nga natin kung talaga bang effective yung gasolina ng Petron. So, samahan nyo muna ako sa aking biyahe at huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button, like at syempre yung notification bell para updated kayo sa mga upload kong content. So, let's go mga kamoto. Bali, di na ako nagsimulang mag-vlog mga kamoto sa Toyota Lipa. Kakana na nga ako rito sa daan papuntang Cuenca. Pag dumiretso naman tayo dyan, pupunta tayo San Jose. So, dito tayo sa right. Dahil dito yung papunta sa Taal. At sa nakapunod nga pala ng vlog ko about sa fuel consumption ko, nakita nyo doon na 28 km per liter yung Easy Ride 175 ko. So, may nag-suggest po sa atin na Petron daw yung igas natin. Yung kanya daw Easy Ride ay 38 km per liter. So, yun. Itatry po natin yun. Bali, ang ginagawa ko muna ngayon na inubos ko lang yung gas na naipagas ko last time kasi full tank yun. At syempre, para makapag-relax naman, may rides tayo papuntang Taal Basilica Church. So, salamat po sa mga sasuggest sa comment section ng mga pwede kong i-content about dito sa Easy Ride 175 ADV ni Motorstar. At sa mga nagbabalak naman pong bumili ng motor na to ay ang masasabi ko lang po, wag po kayong mag-alilangan bumili kasi sulit na sulit po ito. Una at higit sa lahat, sa presyo pa lang, sulit na talaga. Yung mga issues na lumalabas, kaya po yung ayusin sa mga susunod pa. Kasi ito pong motor na ito ay pinag-aaralan pa rin po kung paano mas mapapaganda at maayos. At syempre, may group naman po. May grupo naman ni Motorstar Easy Ride 175 sa Facebook. Pwede kayo doon magtanong at pwede kayong magkalap ng info if ever na may mga issues na lumalabas. So, napakasulit para sa kanyang presyo talaga. Yun ang number 1 sa akin. So, meron ding nagre-request sa comment na yung mga gusto at ayaw ko raw dito sa Easy Ride 175 ADV natin. So, gagawa tayo ng ibang video na i-vlog talaga natin itong si Easy Ride 175. At syempre, sasabihin ko kung anong mga gusto at ayaw ko sa motor na ito. Since 300 kilometers na rin naman natakbo natin dito, na-try na natin din to ng city driving at syempre yung medyo rektahang mga takbo. Nasubukan natin to sa Pahod, sa mga lubak. Syempre, dito sa probinsya, lahat halos ng uri ng kalsada mararanasan mo. Kaya, yung i-upload kong content mga kamoto sa mga ayaw at sa gusto ko dito sa motor na ito ay talagang honest review ko based sa aking naranasan. At naramdaman, syempre, nakita dito sa aking motor base sa aking paggamit.
Malayo-layo pa ang biyahe natin mga kamoto, kaya sali pa ako nag-start mag-video kasi ang traffic po mula sa Tanawan papuntang Lipa. Sayang lang yung space ng ating card if puro traffic lang yung makukuha natin sa content natin. So yun, bali paglagpas sa traffic, doon na ako nag-start. Bali Lipa to Taal, pero galing pa po talaga akong Tanawan City, Batangas. Yun, para syempre abot din yung space ng card ng ating camera and syempre yung battery din niya. So samahan nyo mga kamoto at sana ay magustuhan nyo itong aking vlog at sana mag-enjoy kayo. Yung mga kamoto, arko ng Taal, welcome to Taal. So bali malapit na tayo mga kamoto sa simbahan ng Taal. At medyo matraffic ang ating biyahe ngayong araw, kaya medyo matagal. So yan, shout out sa mga nahagi po ng ating camera. Ride safe po.
Yan mga kamoto, pasok na tayo dito sa kanan. Yan ang pinaka-entrance. So yun. Welcome to Taal Basilica Church mga kamoto. So park muna tayo mga kamoto. Cut ko na yung video muna dito. Papark muna ako at syempre enjoy muna namin yung moment na to. So be right back mga kamoto. At sana'y nag-enjoy kayo. So, yun. I'm back mga kamoto. Uwi na kami. At syempre, tunay na nakaka-enjoy dito sa Taal Basilica Church. Tsaka sarap talagang umattend ng misa rito. Bali, nakaabot kami ng misa ngayon mga kamoto. At kanina, kumain na rin kami doon sa malapit na kainan dito. Dahil nabot na kami ng gutom. So, nakausap namin si kuya na nagtitinda ng mga pasalubong. May tinuro siyang ruta sa amin pabalik ng Tanawan na hindi daw traffic, tas mas mabilis daw kung doon kami dadaan. So bali parang pauwi mga kamoto, paikot kami papuntang Tanawan pabalik. Bali dadaanan namin yung Agoncillo, yung Lemery, Laurel, Talisay, at syempre yung Tanawan. So na-curious ako dun sa daan mga kamoto. Maaga pa naman at hindi naman siguro tayo aabutan ng dilim sa ating madadaanan. Kasi yung from Laurel, Talisay to Tanawan, kabisado ko ng mga kamoto yung daan. So ang hindi ko lang is yung Lemery at saka yung Agoncillo. So yun, try natin ngayon mga kamoto. Bali, sama ko kayo sa aking biyahe pa uwi. At tingnan natin kung hanggang saan naabot itong laman ng SD card ko. At syempre yung natitirang charge ng battery ng ating camera. So, sobrang traffic sa part na to mga kamoto. Hanggang dun pa yan sa dulo pa. Sa pinaka pagkakananan natin mga kamoto. Election kasi ngayon mga kamoto. So, yun, meron ata ditong tawag dito, nagmi-meeting de avance. So kaya medyo hassle yung rides ng mga ganitong panahon mga kamoto. Pero masaya naman kasi syempre sulit kapag nakarating ka sa lugar na gusto mong mapuntahan. So samahan nyo ako mga kamoto sa aking biyahe at please paki-click po ng subscribe button, like, at syempre yung notification bell po. So let's go mga kamoto.
Yun mga kamoto, welcome to Agoncillo, Batangas. So, andito na po tayo sa Agoncillo, Batangas. At sunod po yata dito mga kamoto ay ang Talisay na. Ay, ang Laurel pala mga kamoto. Tapos Talisay. So, samahan nyo lang ako mga kamoto sa aking biyahe. At huwag nyo kalimutang pindutin yung subscribe button, like at saka syempre yung notification bell para updated kayo sa mga upload kong vlog. So, kanina umalis ako mga kamoto. 3 bars pa yung itong Easy Ride 175 ko. Bali, 2 blue, isa nung red. Then, ngayon, 2 bars na lang, isang blue, isang red. So, expected ko naman na sapat na yung sa ride nating to ang gasolina ko ngayon. So, hindi nga ako nagpagas kasi gusto kong mag-low muna yung gas ko bago ako magpagas sa Petron. Para talagang ang makuha ng motor natin na gasolina ay yung galing sa Petron. So, for sure, pagdating ng Tanawan, Batangas ay blinking na ako. Siguro, road to empty na yung gasolina natin. So, pagdating ko sa Tanawan mga kamoto, magpapagasolina na po ako sa Petron. Magpapa-full tank po ako sa Petron. At syempre, yung gagawin nating pag-testing sa fuel consumption using Petron na gasolina po ay yung kung paano ko rin tinesting yung dating gasolina, pinakaunang gasolina na kinarga ko noong nakakuha ko ng 28 km per liter. So, bali, gagamitin ko lang ito mga kamoto kung kailan ko gusto after ko magpa-full tank sa Petron hanggang sa maubos at dun ko po ulit i-compute kung ilan nga ba ang magiging fuel consumption nitong ADB 175 natin. So, ginagawa natin ito mga kamoto yung mga ganitong paraan para matuklasan din natin kung syempre kung saan nga tugma yung makina ng ating yung engine ng ating motor. So, for example, may iba-iba naman tayong brand ng gasolina at syempre marami rin ang naniniwala na hindi sila pare-parehas. So, merong hiyang sa Shell, may hiyang sa Petron, may hiyang sa ibang brand, sa Caltex, sa Uno, sa Flying Bee, kung ano pa yan mga kamoto. So, nyo lang, pakiramdaman nyo lang kung saan hiyang at saan mas maganda manakbo or mas feel nyo maganda yung condition ng engine nyo. At syempre, makikita nyo yan sa vibration, sa fuel consumption, hindi sa lakas ng hatak, pero minsan daw, possible. Kaso, hindi naman mga kamoto kasi usually naman ang kinakarga natin kapag ganitong mga motor na scooter type, tawag dito, yung unleaded at premium, which is parehas gasoline lang naman yun mga kamoto. Nagtatalo lang sila sa octane kung gaano kabilis uminit yung engine. So, yun yung gagawin ko dito sa aking Easy Ride 175 ADB para malaman ko kung saan yung gasolina na hiyang siya. Syempre, soon, itatry din natin yung iba't ibang taas ng octane kung talaga bang nakaka-apekto sa makina nitong ating Easy Ride 175 ADB. So, yun. Test lang ng test, tsaka try lang ng try hanggang sa ma-discover natin yung mga bagay about dito sa ating Easy Ride 175. At syempre, isi-share natin yun sa mga ka-group natin at sa mga owners din itong klaseng motor. So, yun. Para makatulong din tayo if ever na may mga pangamba or curiosity sila. So, yun mga kamoto. Medyo matraffic yung biyahe pero mas okay nga dumaan dito. Mas walang traffic. Pero medyo may traffic pa rin kasi Sabado mga kamoto, pahinga ng mga tao ngayon. At syempre weekends, alam naman natin na yan talaga yung mga busy araw ng mga tao. So, mas maganda rin yung daan dito mga kamoto. Puro aspalto, tsaka walang lubak halos dito. May nadadaan lang ako minor na mga sirang kalsada. Pero ngayon inayos naman. So, paano mga kamoto, puputulin ko na po rito ang aking vlog at abangan nyo na lang po yung susunod na i-content ko. Salamat sa pagsuporta mga kamoto at sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Ride safe mga kamoto.